So welcome back mga kalapatids dito sa Madlalove TV. So today guys, nakauwi na nga yung 8 kalapati natin. Kumpleto na sila. Lunes dumating yung huli nating ibon. So nung linggo hanggang mag-cut off, 7 kalapati yung nakauwi natin. Then nung Monday may isang umuwi na siya lang bumuo sa pangwalo nating ibon. Yun nga, nawawala yung dalawa nating kalapate, nawawala yung red bar na hen natin at yung checkered na cock. Hopefully this week makauwi pa sila, pero kung uwi man sila, hindi na natin sila isasakay, ipapahinga na natin. So pwede natin silang ilaro o isakay na lang sa darating na south. So yun, hopefully sana makauwi pa sila. So yun na nga, nakaligtas na tayo dun sa napakahirap na vegan kung saan 299 kilometers yung dilipad ng mga alaga nating kalapate. Nakalusot na tayo dun. Next lap naman yan sa Apari kung saan 299 plus 100, halos 400 na kilometro na yung liliparin ng mga kalapati natin. So talagang mahirap na yung susunod na lap. Kaya kailangan talaga nating pagandaan. Dahil kapag nakalusot sila dyan sa Apari, di na sila ganong mahihirapan sa Claveria at sa Santa Ana dahil halos pareho na lang ng kilometrahe yun, halos 400 plus din. Tapos ang problema lang, nasa bandang kanan yung Santa Ana at nasa kaliwa naman yung Claveria, kaya doon na lang sila magkakatalo dahil nasa kaliwa at nasa kanan yung parehong paghahagisan ng 4th at 5th lap. Kaya talagang magiging mahirap yung natitira pang 3 lap na darating. So may 5 tayong clock at 3 cut off. Medyo alanganin na yung 3 nating cut off dahil nga knockout na sila at wala na sila dun sa live birds. Pero okay lang yun, na isasakay pa rin natin sila hanggang sa dulo basta umuwi sila ng maayos, basta nakakawi sila ng walang problema sa katawan. Hanggat kaya nila, sasakay natin sila. Maswerte naman tayo dahil meron pa tayong 5 live birds. Sa 5 na yun nga, meron tayong old bird at young bird na category at isa doon ay naka-off color. So maganda pa rin yung magiging laban natin. Habang hinihintay naman natin yung resulta nung last lap nitong 3 laps na sinalihan natin nung nakaraan, kung saan kasali yung mga taga Bataan at yung mga nearby areas. Nung huling standing nasa top 10 tayo, 2 yung nasa top 10 natin. Kaya lang yung 2 nasa top 10 natin, yun yung kumat off. Kaya malamang hindi na sila makapasok sa top ulit. Pero yung red bar natin, yung mukhang may pag-asa na pumasok ngayon. Hopefully magiging maganda yung ranking nila dun sa 3 laps nga na yun. So hintay na lang natin yung final na resulta. Ngayong umaga naman, bago natin sila pakainin, 1 oras ulit bago sila kumain sa umaga, bibigyan ulit natin sila nitong bawang. Gamit natin to na pang cleansing o flushing sa mga kalapate natin. Ito din yung gamit natin sa kanila bilang antibiotic. So ayan, after natin silang subuan ng bawang, kine-check natin sila isa-isa. Tinitingnan natin kung kamusta na ba sila, yung katawan nila, yung mga pakpak, yung mga balahibo. Para sa ganun na alam natin yung kondisyon ng mga kalapate natin bago natin sila i-load sa susunod na lap. Maganda na araw-araw chine-check natin yung mga kalapate natin, kinakamusta natin sila para sa ganun alam natin yung kondisyon nila. At eto nga yung kalapate natin na kakauwi lang nitong Lunes. Ayan, may sticker pa siya. Hindi na natin siya kinlock dahil nga cut off na din. So hayaan na lang muna natin yung sticker dyan. Pero alisin din natin yan bago natin i-load sa darating na Biyernes dahil papalitan na yan ng panibagong sticker. So after nila makapahinga ng 1 oras mula nung sinubuan natin sila ng bawang, papakainan natin sila nitong flyer mix natin. Ayun mga kalapatids, halos nasa kondisyon na rin sila. Huling araw na to nung gamutan natin dahil Merkules isimulan na ulit natin yung vitamins o yung tinatawag natin na reconditioning sa mga kalapati natin para sa darating na 3rd lap sa Apari. Dahil kung sa Bigan naubos yung mga kalapati natin sa 2,400 ang umuwi, so malamang dito sa Apari
wala na sa 100 yung mag-clock ngayon. Dahil nga sa napakahirap na karera. Dala na rin ng layo at init ng panahon dito sa atin sa Pilipinas. Pagdating naman ng tanghali, maglo-low fly tayo. Hindi na tayo nagpo-first fly, no? Dahil nga pagod pa rin yung mga kalapati natin galing sa malayong liparan, at dahil malayo na rin yung liliparin nila, so hindi na natin sila kailangan pilitin na lumipad. Hayaan na lang natin sila kung anong oras sila babalik. Pero dahil nga sanay sila sa isang oras na liparan, halos naka 45 minutes din sila na lumilipad. Kaya ayan, pagbalik nila, hingal na hingal sila, pagod na pagod. So ngayon naman mga kalapatid, bisitahin natin yung mga kalapati natin na nakauwi galing sa Bigan. Tara! So nandito nga tayo mga kalapatid sa flyer stop natin sa cock section. So eto sila. Ito yung blue bar na isa sa mga cut-off natin ngayon. Pero mabuti na lang nakauwi pa siya. Pwede pa natin siyang isakay sa susunod na lap sa pari. At ito naman yung pinakahuli nating dumating, yung cock natin na checkered. Ayan. Nung pag-uwi niya, meron kaming napansin sa kanya. Napansin namin na yung mata niya is magkaiba yung kulay. So ayan, mapansin nyo medyo maputla. Then dito naman sa kabilang side, mas mapula yung mata niya dito. So ayan, di namin alam kung ano yung epekto niyan. Maaring mahirapan siya siguro sa paningin niya. Mahirapan siya umuwi. Pero kung sa pangatawan, okay naman siya. Makikita nyo, malaki-malaki. Yung dumi niya, yan, maganda din. Buong-buo yung mga dumi nila. Tapos, eto naman yung isa pa nating pauwi na off color. Si Red Bar. Ayan. Pakasali to sa off color at sa old bird. So ayan, may stamp na din siya. So pagkakatanda ko, pang-apat siya o pangatlo sa umuwi natin ngayon. Clock siya, live bird. At bisitahin naman natin yung mga hen natin. So nandito nga tayo sa hen section natin mga kalapatids. At eto yung mga nakauwi natin itong nakaraang Bigan. So eto yung isa din sa cut-off, yung checkered na hen. Ayan. Maganda na ulit yung katawan nila, pero kaya lang nakakadalawa ng cut-off to. Dalawa na yung butas niya sa club. Pero umuwi naman siya. Ito naman yung pangalawa nating ibon na umuwi. Nasa 900 plus yung speed nila. Ayan, may stop na rin siya. Ayan, yung mga matitigas ang katawan nitong hen natin na to. Ito naman si Batik, yung una nating ibon na umuwi ngayon galing sa Bigan. So yan, medyo maliit lang siyang hen. Yan, halos white feather din siya. Kulang yung bagwis niya ng isa. Yan, patubo pa lang. Ayan. Hindi siya kalakihan pero umuwi. Consistent yung speed nila ng 900 mula nung training. At ito naman yung cut-off din, yung kalapati natin na to. Yan, maganda din pa ang katawan niya, kaya lang kumatop siya nitong nakaraang lap sa Bigan nga. Yan, makita nyo may sticker pa siya, may tape pa. Hindi pa natin naikaklak yung ibon na to. So di na nga natin kinlock dahil Monday na siya umuwi. Pero okay lang yan, isasakay pa natin ulit siya sa sunod na lap sa Akari. At ito pa yung isang ibon natin na naka live bird, naka young bird category siya. So ayan. Hopefully maging maganda pa yung uwi nila sa susunod na lap. So yun na nga mga kalapatids, hopefully maging maganda yung pauwi natin sa susunod na lap sa Apari, kung saan halos 400 kilometers na. Babawi tayo para maging maganda yung standing natin sa club. Halos 600 na lang yung nag-clock. Tingnan natin sa official na resulta kung ilan pa yung live birds. So yun na nga mga kalapatids, maraming salamat sa panonood. Ingat. At ito naman yung mga pa-shoutout natin galing sa YouTube at Facebook.
Shoutout kay Edward Joseph Halair. Shoutout kay Mark Jimwell Rason. Shoutout din kay Ryan Isaac ng Bataan. Shoutout din kay Hans Adrian Mercado from Concepcion, Tarlac. Shoutout din po kay Eboy Arpon from Bunga, Biliran. Shoutout din po kay Michael Durano from Borbon. Shoutout din po kay Rowena Ramos ng Nueva Vizcaya, DJ Love. Shoutout din po kay Lance Tuason. Shoutout din po kay Raymond Kinan ng Pancon Club, Pangasinan. Shoutout din po kay William Angeles. Shoutout din po kay Mervin Loveres ng Doha, Qatar. Shoutout din po kay Chelsea Newman. Shoutout din po kay Richard Zabala ng Sukad, Apalit, Pampanga ng Other Boy Love. Shoutout din po kay Julian Del Rosario. Shoutout din po kay Jacob Sanggalang. Shoutout din po kay Jeffrey Calma Santos ng UFC na taga Macabebe. Shoutout din po kay Rurik Villamos at kay Kendrick at kay Kaylee ng Tarlac City. Shoutout din po kay Ligaya Panerio from Bicol. Shoutout din po kay J. Angelo Aguilar from Mindoro. Shoutout din po kay Erces Lop ng Sambales. Shoutout din po kay Lawrence Rodriguez. Shoutout din po kay Angelito Onesa. Shoutout din po kay Baron Acosta. Shoutout din po kay Mark Angelo Pascua ng Santa Cruz, Laguna. So yun ang mga kalapatid, mga pa-shoutout natin today. Hopefully makabawi ulit yung mga kalapati natin sa susunod na lap. Maraming salamat sa panonood. Ingat!